Good day and welcome to the 700 Club Asia. Life is full of unexpected storms, the kind that shake everything we thought was stable. A broken marriage, a crisis of faith, a moment of despair. But the good news is, none of those storms is too big for God. Amen! Ganyan din ang naramdaman ng mag-asawang Don at Danny or Kiko. Sa harap ng krisis sa kanilang buhay at relasyon, ang Diyos ang naging kanilang lakas at tagapagtanggol. Panoorin natin ang unang bahagi ng kanilang kwento. Nak, alis mo na kami ha. Yung dad and mom ko, pareho silang nag-work. So they were very busy with their careers. So kami, naiiwan kami palagi sa house. They would give us the things that we need, but those are just material things. That's why it came to a point na parang may kulang. So naghahanap na rin kami ng love and time. We had a new neighbor. Siyempre, gwapo. So, naging crush ko siya, naging mag-boyfriend kami. But because masyado kaming bata that time, tinago namin yan sa parents ko. My parents didn't like him for the reason na manginginom. He smokes 2 packs of cigarette a day. And then, kung saan merong away, kasama siya talaga dun sa gulo. Nagkaroon din siya ng maraming kaso. Meron siyang murder, may gang rape, may carnapping and robbery. At the age of 18, I found out that I was pregnant. Sabi niya, padala na lang ako sa Amerika kasi ayaw talaga nila na magsama kami ng lalaking nakabuntis sa akin. Kaya lang, mga after 2 weeks, yung parents ng nakabuntis sa akin, they came to the house, they talked to my parents. I thought, yun na yung pinakamasayang buhay ko na finally, I will be with the man I love. Kaya lang, pinaka malungkot nun was, na-discover ko na merong isang girl involved. Another problem that I discovered was, he was hooked with, tapos palala na siya ng palala. Until it came to a point of, I didn't know what to do anymore. God's timing was really perfect. Kasi yung sister-in-law ko, she was the one who was attending a church. So in-invite niya yung buong pamilya. I was at my most miserable point. Dumating ako dun sa church na yon. I was not expecting anything. But I didn't know. It was the turnaround of my life. The pastor gave a very beautiful message, and that's when I accepted Jesus as my Lord and Savior. Alam mo, pag uwi ko, yung asawa ko, mas lumala pa siya eh. Kasi mas naging lulong pa siya sa bisyo niya. Parang lumalayo siya sa akin. Lumalala yung problema ko. Pero ako, ang ginagawa ko nun, mas nagsuspend ako ng time sa Panginoon. Until there was this one girl, yung pinakamasakit sa lahat ng mga naging karelasyon niya, yung when I discovered about it, inamin niya kaagad yon. Pero ang sabi niya, oo kami, pero okay lang ba na antayin mong hiwalayan ko siya? There was a period of like 1 year when I tolerated the affair. May time din na parang in the middle of the night, pagtatawag yung girl kasi she works abroad. Tapos papakinggan ko yung usap nila. I miss you. I love you. If you ask me if it's painful, it's very painful. But I also learned how to surrender everything to God. I said, I will continue to love my husband. Tigilan mo nga ako. Kakadiri ka. So yung forgiveness, pinakita ko yun sa kanya araw-araw. I want an annulment. I don't want an annulment, Danny. Bitawan mo. I'm praying for you. He kept telling me na hindi na niya ako mahal, na mas mahal na niya yung babae niya. Sisiraan ka na talaga ng ulo! Until totally iniwanan na niya kami. That's why we separated for 3 years. Nag-live-in sila ng babae, pero, aside from that girl na pinili niya over me, nagkaroon pa rin siya ng involvements with other girls. Daddy, saan ka na po nagpupunta? Palagi na po hindi kita nakikita. Anak, may ibang asawa na si Daddy eh. Ito na rin ako sa ibang bahay nakatira.
My children were still very young that time, but it was my eldest who suffered the most. Mrs. Requico, I'm sorry we had to call your attention, but we are bothered with your son's drawing. Yung next na story was, pinugutan niya ng ulo yung dad niya. And that's only when I realized it had a very negative effect dun sa panganay na anak namin. Pray na sila ng pray nung small group nila na magkabalikan kami. Kapag natutulog kami nung kinakasama ko, ano yun, very consistent. Nagigising ako siguro mga 1 or 2 in the morning. Tapos lagi kong iniisip, ito ba yung babaeng pagpapalit ko sa asawa ko? Ito ba yung babaeng pagpapalit ko sa pamilya ko? Dumating din kami sa point na nung away ng babae dahil gusto niya magpakasal kami, nagda-drive ako, nakarinig ako ng boses na para, sabi sa akin, kung para wala kang problema, patayin mo na lang yung pamilya mo. Dahil ayoko yung annulment, dumating siya isang gabi. And then, lasing na lasing siya. Yung dalawang anak ko, akala nila maglalaro kami. Nakita ko yung asawa ko, hawak na niya yung baril niya. I was just praying, so I knew na si God na lang ang bahala. Alam mo, Eric, itong kwento ni Don tsaka ni Danny, no, pinapanood ko parang, hala, may kasasama pa ba yung turn of events sa buhay nila? Parang pasama ng pasama, na parang hindi ko ma-imagine, meron ba talagang pag-asa after this? Yes, and of course, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos because Don's story shows us what it means to stand firm in faith, even when everything around you is falling apart. She didn't just face a marriage crisis. She faced a life or death crisis. And yet, she held on to God. At marahil ikaw ngayon, nanunood, nasa gitna ka rin ng iyong sariling krisis. Baka nararamdaman mo na wala ka ng lakas, wala ka ng pag-asa, ngunit ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyong kwento. Tulad ni Don, maaari kang lumakad palabas ng dilim at patungo sa kanyang liwanag. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayon, samahan mo kami sa isang simpleng panalangin. And I just wanna remind you and let you know before we pray, God loves you. God loves you. And it might be a little hard to believe, but I pray that the Lord ministers to you today. And as you take that leap of faith to receive Him as your Lord and Savior, that you'll really encounter the deep love of God for you. So if that's you today, let's pray. Lord, you are good. Lord, despite our circumstances, you are good. I will choose to believe that you are good, Lord, and that you have a plan for my life. Today, God, Lord, I just surrender my life to you. I repent from all my sins, Lord God. I know I have not been perfect as well, Lord God. I repent and turn to you. Forgive me for all my sins. Lord Jesus, thank you that you lived the life that I should have lived. And you died the death I should have died in my place. And on the third day, you rose again to prove that you are the Son of God, to prove that with you, new life is possible. So today, Jesus, I declare I receive you as my Lord and Savior. Holy Spirit, I receive the new life I now have in Christ. Help me to live a life that pleases you and honors you all the days of my life. In Jesus' name, amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. We have online followers who posted their prayer requests on the 700 Club Asia Facebook page. Here are some of them. Maria Jane is praying for restoration in her family after a painful separation. Dambi has lost his father recently and he's asking God for the grace and strength to face it. And Sonny is praying for peace and physical healing.
let us bring all these prayer requests before God. Let us pray. We are praying for Maria Jane for the restoration in her family and healing from this deep pain coming from the separation. Father, heal her. In the name of Jesus, amen. And we are praying for the strength and the grace that comes from you for Danby, for her to face the loss of his father. Strengthen her. In Jesus' name, amen. And we are praying for Sonny for healing right now, physically, and for God's peace to really abound and surround him all the days of his life. In the name of Jesus, Amen, amen and and amen. amen. Nandoon ang Panginoon sa bawat krisis na ating kinakaharap. Huwag tayong susuko, patuloy lang mag-push. Pray until something happens. Yung pangalawang anak ko, tumawa siya ng sobrang lakas. Na yung tawa pala na yun yung pumigil sa asawa ko. Gumawa na ng paraan ng Panginoon na talagang malagay ako sa isang sitwasyon na wala na akong ibang pupuntahan kung hindi ang Panginoon sa pamamagitan ng aking asawa. I received a phone call. Danny? Sabi niya, puntahan mo ako dito sa Batangas. Ngayon? Kasi meron akong warrant of arrest. Sabi ko, bakit anong nangyari? May kaso akong frustrated homicide. Sunduin kita. Hindi ko matawagan yung ka-live-in partner ko noon dahil hindi kami in good terms. Nag-aaway kami that time. Pag uwi namin, trinato ko siya na parang walang nangyari sa amin the past years. Inesikaso niya ako ng isang pag-aasikaso ng parang walang problemang mag-asawa. So, doon ko na-realize na hindi nasiraan ng bait yung asawa ko. But talagang pinakita niya lang na mahal niya ako sa pamamagitan nga ng grasya ng Diyos sa buhay niya. Tapos, nung isang Tuesday, ginulat niya ako, sinabi niya sa akin, sama ako sa'yo sa Dawn Watch. Sabi ko, sige. So that's when he started to pray. And I saw him for the first time, iyak na siya ng iyak. Parang sabi ko, Lord, eto na yung answer sa prayer ko. Just the Holy Spirit touching him, touching his heart. So, sinubukan ko magdasal ng galing sa puso. Ang unang lumabas sa bibig ko, sabi ko, Panginoon, kung totoo ka, tulungan mo ko. Tapos sinabi kong pagod na ako. So, nung sinabi kong tulungan mo ko at pagod na ako, doon na ako lumuhod. I thank God because he was suddenly a changed man. Di na siya nagmumura, di na siya naninigarilyo. Basta ang gusto na lang niya noon was to pray, to read the Bible, to spend time with me and my 2 kids. Yun yung tinuro sa akin ng Panginoon. Ang Panginoon lang, sapat na sa akin. So, doon ko naramdaman yung totoong pagmamahal and sa kanya ko naramdaman yung totoong pagpapatawad. Lord, prayer request ko lang. Sana po maging babae ang anak namin. Promise! Siya na huling babae sa buhay ko. The best thing that Jesus did for me was when he restored our marriage, when he changed my husband to who he is right now. Ang Panginoon kaya niya kahit na gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. Because He is a God who restores marriages. He is a God who answers prayers. And He is a God who can transform lives. Kasi pag tinignan ko yung buhay ng asawa ko na napakasama, pero binago niya. Ginawa niyang isang alagad ng Panginoon. Ginawa niyang isang pastor. God is also amazing because now He used our story para maka-encourage kami ng mga couples na may dinadaan ng malaking problema. Ginamit niya yon para ipakita namin sa kanila na walang imposible sa Panginoon. Ang isang pinakamaganda rito, laging merong binibigay na pag-asa ang Diyos na may experience namin yung totoo palang kaligayahan sa buhay at yun yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at pagkakaroon ng tamang relasyon sa aming mga pamilya. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis,
We can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. I am a victim of cerebral palsy. Hirap na po talaga akong maglakad. Sa gitna ng kanilang laban, isang biyaya ang naghihintay para kay Anaper. Pag nagkaroon ako ng wheelchair, marami ang pagkakataon, mag-open opportunity sa akin. Natupad ang pangarap ni Anaper nang dumating ang mobile medical clinic ng Operation Blessing sa Halahala, Rizal. Nabigyan siya ng kanyang inaasam na wheelchair. Sa Operation Blessings, maraming salamat po. Malaking tulong ang wheelchair para sa mga taong tulad ni Anaper. Sa inyong donation na 3,500 pesos or more, makakapagbigay tayo ng wheelchair na magdadala ng ginhawa, dignidad at pag-asa sa ating kababayang may mobility challenge. Be a CBN Asia partner today. Just scan the QR code on your screen. God bless you abundantly. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ako po si Ana Ria de la Cruz, owner ng Ria's Special Buko Pie and Buko Juice. Nakagisna na ni Ria ang pagnenegosyo dahil sa kanyang ama. Kasi dahil sa tatay ko, business-minded po yun. Halos lahat ng business, pinapasok niya. Kasabay ng pag-unlad ng negosyo, nakainggitan ang kanyang ama ng mga kapitbahay. Nung gabi na yun, pinasok kami sa bahay. Yun po, pinatay nila yung tatay ko. Halos mawalan ng pag-asa ang ina ni Ria dahil sa matinding pagluluksa sa sinapit ng ama. Isang araw, dumating sa kanilang bahay ang tiyuhin ni Ria na isang pastor. Yung nanay ko broken pa. Madaling na-comfort ng mga sinabi ng uncle ko na word of God, ganun. Doon, mula noon, naging okay na ulit yung family namin. Lumaki naman sa Kristiyanong tahanan si Ria. Ngunit nang siya ay magdalaga at umibig sa unang pagkakataon, nagbunga ito ng isang supling sa di inaasahang pagkakataon. Dala ng kabataan, ng kapusukan, hindi ako nakagraduate, nakapag-asawa ako agad ng maaga. Hindi ko natapos yung schooling ko, naging housewife, sa bahay lang. Nang lumalaki na ang pamilya ni Ria, lumaki din ang gasto sa bahay, kaya nag-isip sila ng paraan paano madadagdagan ang income ng pamilya. Naglagay kami ng ice cream business, tsaka pizza business. Ayun. Okay naman siya nung una. Nung nag-expand kami, parang di namin kinaya yung mga expenses. Ayun, so kinlose din namin mga after mahigit 1 taon. Sabi ko siguro parang hindi kami para dito, hindi ako para sa business, gano'n. Pero siya, yung asawa ko, in-encourage naman ako na hindi, sabi ko tayo susuko, try lang, gano'n. After noon, naisipan namin bumili ng maliit na oven. Ang ginagawa naman namin, pandesal. So, pero hindi na-sustain kasi yung pangangailangan namin dahil doon sa pagtitinapay lang. Pero nagwo-work pa rin naman yung asawa ko noon. Hindi rin na nagtagal, parang napagod din ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pa rin naman umasenso. Ayun, 2019, umuwi kami ng Baler. Tapos meron doon isang lugar na tuwing uuwi kami, bumibili kami ng buko pie. Nasasarapan naman kami, nasasarapan yung mga anak ko. Sabi nung asawa ko, kausapin natin yung may-ari. Kunin natin yung baka pwedeng bigay sa atin yung recipe. Babayaran na lang natin siya. Tapos nang bumalik kami ulit ng Baler, ayun, tinuro na sa amin yung paggawa. Basta ang kasunduan lang natin, huwag kayong magtatayo dun sa malapit sa amin. Sabi niya, ay hindi po, taga Bulacan po kami. O sige, sabi niya ganun. Ayun.
tinuro sa amin. Nang makuha nila ang tamang timpla at lasa, doon na isinilang ang Ria's Buko Pie. Unang reseller ko, 10 bucks agad yung kinuha. Tuwan-tuwa na ako, may 20 boxes akong order. Sumunod, 40 boxes, dinadala sa Christmas party. Tapos naisipan namin maglagay ng maliit na cart. Nag-lockdown ang buong mundo dahil sa pandemya. Dagok ito sa negosyo ni Ria. Sabi ko, sayang naman, kaumpisa lang natin, magsasarado na agad tayo kasi wala nang lalabas na tao. Sinong bibili sa atin? Naisipan kong gumawa sa bahay, magpa-order, pero hindi ako nag-expect na may bibili. Siyempre, ang tao walang work, walang income, nasa bahay lang. Dahil sa social media, mas lalong sumikat ang Ria's Buko Pie. Umabot ng halos 400 orders ng Buko Pie kada araw ang ginagawa nila. Naging pagpapala rin ang Ria's Buko Pie sa mga kapitbahay na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Kumita rin ang mga naging reseller ng Buko Pie. Maging ang mga magsasaka ng buko sa baler ay nakinabang dahil sa negosyong ito. 4 na taon makalipas ang unang bugso ng pandemya, nakapagpundar ang mag-asawang Ria at Zaldi ng bahay, sasakyan, lote at truck pang deliver ng buko. Para mag-glorify pa rin namin yung pangalan ni Lord, meron doon nakalagay na, God's mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa bawat ginagawa po namin sa pag-business namin, talagang dapat mag-glorify namin yung Lord. Meron kaming kaisipan na habang gumagawa kami ng Buko Pie, parati nasa isip namin na ang Buko Pie na ito, Lord, ay galing sa iyo at para sa iyo. Pananalangin ay parang paghinga na lalo sa pagninegosyo, sa buhay natin, sa mga negosyante, bawat desisyon na gagawin mo dapat talaga kukonsultahin mo ang Panginoon. Kaya patuloy ang pagpapala sa negosyo at pamilya ni Zaldi at Ria. Patunay na tapat ang Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sonja, we can see it's so true. God's faithfulness, it will not waver. Yeah. Even when we are faithless, He remains faithful. And when we are obeying, He is blessing. Amen ka dyan, kaya huwag tayong mag-give up dahil ang grace ni God ay enough for us. And ultimately, God's business plan is the best business plan. So let us give all our earthly control to God and let's allow Him to guide us to where He wants us to be. Proverbs 3:5-6 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight." Ikaw ba, Eric, may tips ka sa mga viewers natin ba na nag-iisip pumasok sa negosyo? Though hindi ako talaga isang business expert, ang madalas kong marinig mula sa mga business coaches ay ito. Ang susi sa isang matagumpay na negosyo ay ang salitang innovation. Kailangan mag-isip tayo ng produkto o serbisyo na kakaiba, yung may sariling flavor na magtitiwala ang mga tao at magpapakilala sa atin sa competition. Pwedeng katulad pero wag naman sobrang kopya. Yes, at hindi lang sa produkto o serbisyo, dapat pagdating sa business practice natin, sikapin din nating maging kakaiba. Ngunit sa tamang paraan, we have to honor God with our business. Huwag tayong gumaya sa mga maling kalakaran ng ibang negosyante. Hindi natin kailangang mandaya para kumita. Kagaya ng sinabi sa Romans 12:2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." We can only renew our minds by reading the Word of God and putting it into practice. Hindi lang sa ating negosyo, kundi sa ating buhay. At ang kwento ni Ana Ria ay patunay na kapag sinunod natin ang Diyos, pinagpapala niya ang ating mga kamay. At kung nais ninyong makatulong sa mga tulad ni Ana Ria at marami pang Pilipino na nangangailangan, maaari po kayong makiisa sa misyon ng CBN Asia. Scan ang QR code sa screen para malaman kung paano. We still have something special for you when the 700 Club Asia returns, so don't go away. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos,
there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. I am a victim of cerebral palsy. Hirap na po talaga akong maglakad. Sa gitna ng kanilang laban, isang biyaya ang naghihintay para kay Anna Per. Pag nagkaroon ako ng wheelchair, marami ang pagkakataon, mag-open opportunity sa akin. Natupad ang pangarap ni Anna Per nang dumating ang mobile medical clinic ng Operation Blessing sa Halahala, Rizal. Nabigyan siya ng kanyang inaasam na wheelchair. Sa Operation Blessings, maraming salamat po. Malaking tulong ang wheelchair para sa mga taong tulad ni Anna Per. Sa inyong donation na 3,500 pesos or more, makakapagbigay tayo ng wheelchair na magdadala ng ginhawa, dignidad at pag-asa sa ating kababayang may mobility challenge. Be a CBN Asia partner today. Just scan the QR code on your screen. God bless you abundantly. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Today, we saw that life's greatest crisis, broken marriages, families torn apart, businesses in uncertainty are not the end of the story. They are often the very places where God shows up most powerfully. Amen! At ito ang pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pakinggan natin ang sinasabi niya sa Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Hindi nangangako ang Diyos na wala tayong magiging krisis. Ang pangako niya ay ito. Nasa tabi natin siya sa bawat krisis. Iyan ang ating lakas. Facing every crisis with Christ. If you need prayers or want to share your breakthrough, reach out to us on the 700 Club Asia Facebook Messenger or call the number on your screen. You can also partner with us by scanning the CBN Asia QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you everlasting peace. Amen. Ngayong Huwebes, Nawalan na ng trabaho, nabundol pa ng truck. Paano hinarap ni Odi ang mga kamalasang ito? sa kabila ng pagiging bulag, paano nagawa ni Red ang isang Sound and Lights events? Anumang krisis ang dumating, tayo ay nananatiling nakatindig. Dahil sa Diyos tayo ay hindi natitinag. Tampok sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.